Blessed Sunday na itong tanan. Amen. Napit na yun ang ato ang October Southeast Asia Conference 2024. Nanadari ang kwan, Greater Grace Philippines, Dumaguete City, October 1 to 6, birthday pa yun ako, October 2, wala dito mo birthday. Ako na yata ka pastor sa program, kalihok, para makatong mga sumuban na tayo doon na registration. Asa ba si pastor, si Kwan? Si Angga, si Sir Angga niya. Okay, sa pay pohon, sa planos Ginoo dito sa Dumaguete. So, manindong taanan sa pagampo. Heavenly Father, Lord, we acknowledge your presence karong buntaga sa among kinabuhi, Lord. I-prepare ang tagsa-tagsa na mo kung mga huna-huna sa pagpaminaw na sa imong pulong. Put your words in my mouth sa imong servant. Sa pagpadayag sa imong kinabuhi, Ginoo. Salamat, Ginoo, we acknowledge that you are the head and we are the body as a church and functioning together as one. Salamat, Ginoo. Tabangi kami sa mag-learn, magkat-on sa imong kinabuhi, Lord, nga mapadayag pa Diyos sa imong kinabuhi. Salamat, Ginoo, nga ikaw kanunay nagagiya ka namo sa matag adlaw. Yes, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, may buntag sa tanan, no? Nindot ang panahon, dili walay ulan, wala po'y init, bugnaw ang panahon. Mag 4 years na may diri, wala pa jud may maabti o kanang kusog nga ulan. Salamat sa Ginoo, no? Nga nindot jud ang panahon kana anhin na mo matag adlaw Domingo. Ako na remember nga kanang nagdalamig payong og nag-raincoat na may diri, no? So, nindot yun ang panahon karanhin na mo every Sunday. So, ang message karong buntaga, continuation is sa New Covenant Bible School. No? Makita po niyo sa YouTube, kung namoy internet yung balay, ma-search po niyo sa YouTube ni Pastor Cheng Alcueno sa Davao City. Usap po niyo sa mga Grace pastors, no, nga gitambungan sa maong Bible School ang Jensen nato nga Fellowship Church o nationwide o worldwide kay online man siya every Wednesday. So continuation there is nanata sa lesson number 9. Lesson number 9. Ang lesson number 9 mao ang interpreting scriptures the right way. Actually, nakatambong naman po ta sa katong kang Bishop Imi nga hermeneutics. Kani siya part po ni. Actually, mahuman ni mga October pa o November. So taas-taas pa ni siya. Nga pagtuo na to sa pulong sa Diyos. Ako lang ning gi-relay para fresh pa nga ma-relay o kita tanan pareha naman ta sa kaning level of understanding. Ato ni ipasabot in layman's term, no? Atong para mas masabtan pa yun nato. Ang tumong tinguhan ni mong lesson to be equipped with practical tools for studying and understanding the Bible, no? Ang pinaka-purpose day nga kita tanan i-equip. Unsa man sa Bisaya ang equip? Para unsa kanito, pastora? Sangkapon ta diha sa mga practical tools, mga kagamitan sa pagtuon o sa pagsabot sa Biblia. Amen ba ta diha? Amen. So number 1, the 3-step process to prosper hermeneutics. Dili man ay bago sa inyo yung hermeneutics, labi na sa mga pastors diri, no? Na-mentionan po nato ni sa previous nga mga kining message nato. Kaning hermeneutics nagikan kini sa Greek word nga hermeneu, bot pasabot gi-translate, no? Gi-translate, gi-interpret, no? It is the process of personally discovering what God through His human authors intended the Bible text to mean and effect, no? Gipagi para ma-discover nato personally unsay gusto sa Dios nga ipadayag ang iyang pulong pinagi sa mga human authors, no?
katong mga writers sa una sa mga translation sa atong Biblia. It is the art and science of interpreting scriptures, no? Pamani kang Bishop Himi, art and science sa pag-interpret. O sa kanina yung Bisaya, sa pag-interpret sa paghubad. Paghubad sa mga scriptures, kaning Word of God, no? The three-step process of hermeneutics, mga proseso. What does it mean? O sa Bible, pasabot, unsay ginasulti. Number 2, what does it mean? Unsay bot pasabot. Number 3, what's the application? Unsay application niini? Kay kabalo na ta nga kining Biblia, it is an ancient culture, no? Sa una pa yung panahon, 2,000 years ago, way back mga 2,000 years ago, dili kaniya time nato, no? Sa pag-interpret daghang mga language nga gigamit gikan sa Hebrew, Greek o Aramaic, no? Ato gi-translate into English, Latin o mao na ni Bisaya, Tagalog karon. So sa una ni nga kultura, no? Nga daghang mga translation, interpretation na. Mao ni nga himay-himayon jud nato para dili ta mahi sa laag, no? So number 2, bot pasabot nini, what does it say? Unsa bay gisulti? Sumala sa Mateo 4:3-11, kung ma-jot down na niyo para ma-review niyo sa iyong balay. Now when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Kung naman panahon na nga gisulayan o gitintal si Ginoong Jesucristo nga ipagawas ang iyang gahom, no? Kung siya ba yun ang Diyos, kinsa ang nagkuan na nini, kinsa ang naghahagit nini, si Yawa, no? Si Satanas. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. But pasabot nga kining gistudyuhan nato, it is written, man shall not live by bread alone, no? Kaning pulong sa Dios mo ni ang kalanon sa atong kalag espiritu, no? Dili lang day ta mabuhay pinagi sa pagkaon nato o kalanon sa tawhanon, kundi kalanon usab sa atong espiritu. Dili tong mabuhay lang ta sa litson ug pa mga lamian nga pagkaon, tambok ko ta himsok ta tanawon physically, pero ang ato ang kalag malnourished, no? Muna siya malnourished. There is verse 5, then the devil took him into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down. Burag daw burag kung sa to siya mo lukso kay nasalon man ka sa mga anghel. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone, no? Burag salon siya sa mga anghel. Og ningon si Jesus, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Subot na sabot daghang mga verses nga gisulti diri. Sa verse 10, ningon na usab siya kay si Satan, giingnan niya si Satan, away with you, Satan. For it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. So dagag mga words diri nga it is written. Usamay na hisulat ang Word of God, ang pulong sa atong buhi nga Dios. Mao ni siya ang ato ang gina-interpret ang scriptures the right way, base sa mga pulong sa Diyos. There is 2 Timothy 2:15 sa New King James Version. Murag New King James mo na yung pastora, Bible, or King James Version yun. New King James. Mao na siya mga latest na English, no? Na translation. Kaya katong Old King James man God, matong die, shall, die, di, no? Murag mga Old English to sa una nga murag sa ako pong bahin parami ni Pastor Cheng murag dili kay ko kuan sa mga words nga gamit actually ang ginagamit na nga Bible is New International
version, NIV. Pero mas may mga po na naghantag, basahon na to halos tanan mga version para at least makita na to, ma-differentiate na to, no? Ang paghubad ni ini. Diha ko sa, tama ba to? No, New International Version, NIV ang ako ang Bible, no? Napo diri the Expositor Study Bible, no? Mani mga sa una mag-study ka og Bible akaning pastor daghang baga kay mga Biblia sa una pastor, no? Unlike karon burag nara sa pwede ra nato tanan giusa nara sa gadget. Makita na tan isa ka search nimo, isa ka tuldok nimo, amo gawas na tanan. Dire giingon sa 2 Timothy 2:15, be diligent to present yourselves approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of God. So di dahil nato ikaulaw ang pulong sa Dios o kaning word rightly dividing sa una galibog ko kay daghang mga pastors nagwali about rightly dividing. So wadyo ko ka-intindi nini until such time na butyag kini sa New Covenant Bible School, mas na sabtan pa yun, no? Rightly dividing in Greek is a compound of two words which means straight, no? Ang Greek word nini is orthos, straight, and to cut, tomoteros, no? Mani ang rightly dividing, orthos, tomoteros, medyo mga Greek words sa unang panahon. But pasabot din literally means to make straight cut. Example, to dissect correctly, no? Sabay kon sa Bisaya nga dissect. Kinahanglan ato ang ang sao kanina? Ayagon atong i-dissect correctly, no? Straight cut. It means an accurate handle the word of truth. Like Timothy, we are called to be workers who cut straight. Imagine na itong usa ka carpenter, kaning cut straight di ay mura ka gagabas, no? Kining word nga rightly dividing, mura ka gagabas nga straight, tulid. Once you are a carpenter, kita pareha na to worker nga hiwi ang atong pagagabas, hiwi ang resulta. So mana ang bot pasabot nga rightly dividing, no? Nga straight cut yun, sakto nga pagka himay-himay, sakto nga pag di ba kasagaran man ko nato mag-pick up lang tag mga words, mga kaning verses, no? Usually nya pag human grabe ng interpretation, no, sa kwan mana nga straight cut, no, nga pagkakuan kay ang sipyat manggod kani sa LCR, sa local civil registrar office. Isa lang ka letter ang sayop nandiyo na siya. Kinalan nyo na siya i-correct. Naghangkok na publish na sa newspaper nako about correction of name. One word lang, one letter lang. So mao po ni ang sa Biblia nga dapat perfect jud, wala jud siya hiwi nga pagka kining pagka putol-putol sa mga verses o sa mga even mga translation karon, di ba? Lain-lain na mga meaning sa unang panahon. Na-discuss na ko last Sunday nga ang word nga kining overseer sa Old Testament gitranslate into sa bag-o karon sa King James Version, gihimo na siyang bishop. Kay si King James di sa unang panahon gusto siya og about kining title nga mas labaw pang respetuhon sa tao, no? Ang ilang pag-rule sa una during British sa una nga panahon regime nga gusto nila impluwensyahan ang tao nga mas mutahod nila, mo respetado, gusto niya ang title, no? Maning daghang mga changes na, although pareha malag meaning, no? Burag kuan siya ba, burag siya og synonym, no? Different words but has same meaning, no? Wala may kalainan, wala may ingon nga kay 66 books ni siya, lain-lain nga mga writers, mga scholars,
pero gihiusa man sa atong buhi nga Dios, no? Even sa lain-lain nga mga language nga karon masabtan na nato. Sa labi ng gamit karon sa mga modern English na, no? How should we read the Bible? 4 key points essential to reading and listening to scriptures with the acronym WORD. No? Ang acronym ng WORD is wonder, openness, rest, and desire. O sabi ng wonder? Paghandom, tama ba? Tama ba? Or wonder, wondering, adunay, o wonder. Basta ang ano to about wonder, no? Ang pagbasa na to sa Biblia about openness, no? Openness and rest, no? Of course, natay rest, no? Kay lisod man nga wonder. Tama tong ikwan ni Brad June, no? Wonder, adunay katingalahan nga mga butang, no? Ana na natong pagbasa, no? Murag excited ta na adunay